Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya, nayari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa Kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan sumisikat ang liwanag, at hindi ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos. Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag, pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. At naging laman ang wikang salita at itinayo ang kanyang tolda sa atin. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang mula sa Ama, na bagay para sa bugtong na anak, kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, "Siya ang aking tinukoy. Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko, sapagkat bago ako'y siya na." Mula sa kanyang kapuspusan nga, tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Hesukristo naman, dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailanmay walang sinumang nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa Kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sa simula'y may wikang salita na nga. Nasulat sa katapusan ng unang siglo ng Kristyanismo ang Ebanghelyo ni Juan. Hindi lang naisalaysay ang kapanganakan, buhay pangangaral, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nasasaad din dito ang malalim na kahulugan ng mga pangyayari. Sa kapanganakan ni Jesus, naging tampok ang mga sumusunod. Ang ganap na pagbibigay ni Jesus ng sarili sa kanyang paglisan sa harap ng kaluwalhatian ng Ama upang yakapin ang pagkatao, ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ang pagparito ng tunay na tabernakulo na siyang tinatahanan ng Diyos sa piling ng Israel sa halip na sa kaban ng tipan. Habang inilalahad ni Mateo at Lucas ang pinanggalingang lipi ni Jesus bilang anak ni David, ipinapahayag naman sa pasimula ng Ebanghelyo ni Juan ang makalangit na pinanggalingan ni Jesus, na siya ay Diyos. Pagsasagawa. Hindi pangkaraniwang kaibigan si Jesus sapagkat siya ang Diyos na sumasa atin. Anong lakas at pag-asa ang dala nito sa iyo? Pagnilayan ang paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili para sa iyo at sa sansinukob, hayaan mong bumukal sa iyo ang likas na tugon kapag nakita mo na ang halaga ng handog na ito.